Hello mga lalabs, andito na naman ako guys kasi magluluto ako ng escabitsi na isda. At alam nyo ba kung anong klaseng isda itong hinaluto ko? Ito ang tawag na yellowfin. Isa to sa mga malalaking isda guys na makita nyo sa palengke. Para siyang tulingan guys, pero ang pangalan nito yellowfin. Iba kasi yung yellowfin sa tulingan. So ayan, of course guys, ipiprito muna natin yung isda natin. Saka tayo magawa ng sauce nito. So hayaan lang natin guys yung isda natin na magiging brown siya para masarap talaga ang ating luto na escabitsi. Mga almost siguro mga 10 minutes ito guys bago maluto, kaya hayaan lang natin na maluto siya mga lalabs ko dyan. At shout out pala sa mga kasamahan ko dito na nag-filming dito sa YouTube. Salamat naman sa inyong pag-views dyan. Sana magkaroon tayo ng maraming revenue dahil ito ang pinaka-importante na part sa ating pagiging YouTuber, yung pagiging vlogger sa YouTube. So ayan yung escabitsi natin na isda guys. Piniprito ko na brown na siya. So hayaan na natin magiging brown talaga para nagayak tayo ng panimpla na sauce dyan. So sa gusto na magluto na escabitsi guys, nasa inyo po yan kung anong gusto yung isda na lutuin. Pero ang pinaka the best na escabitsi na lutuin guys, itong yung lapu-lapu. Yung lapu-lapu kasi masarap talaga yan sa escabitsi. At masarap din naman ang iba't ibang isda. At saka yung guys, yung tangigi at saka badlon, masarap din yan sa escabitsi. Pero nasa inyo na yan guys kung paano nyo masasarapin yung escabitsi nyo. Kasi iba-iba naman talaga ang magluto ng escabitsi. Iba-iba naman talaga kung paano nila pasasarapin yung pagluluto nila. Kaya ito yung sa akin guys. Tingnan nyo lang guys kung may kahawig pa ka sa akin sa inyo yung pagluluto ng escabitsi natin dyan. So ayan guys, malapit nang magiging brown yung escabitsi. Huwag naman natin masyadong malutong oil. Parang na siya, pagod na siya or parang tutong na yung isda. Kailangan talaga na medyo tama-tama lang talaga ang pagkaprito ng isda natin kung mag-escabitsi tayo. Yung iba guys, gumagamit sila ng yung asukal. Of course, gumagamit din naman ako ng asukal guys. Pero may iba talaga akong nilagay na pampasarap talaga sa escabitsi. So natapos na yung preto natin guys. Dito na tayo sa pangalawang luto. Ito yung tinatawag na sauce sa escabitsi. So inikos-nikos lang natin yung bawang, sibuyas at saka wala itong luya guys dahil ayaw ng pamangkin ko na luya. Kaya hindi ko na lang nilagyan ng luya yung ating sangkap sa escabitsi. So lang, sibuyas lang at saka bombay. Hindi pala dahon, sibuyas lang at saka bombay yung nilalagay ko dyan sa ating kawali. So mikos-mikos lang tayo guys hanggang magba-brown yung sibuyas at saka bawang. Sa sauce guys, madali lang naman guys. Basta ang gagawin nyo lang, mag-prepare talaga kayo ng mga ingredients nyo bago kayo magluto. Kasi yan, tuloy-tuloy na yan pag piniprepare nyo na yung mga ingredients nyo pagluluto. So ayan yung carrots natin. Yung carrots nga pala guys, fresh talaga yan. Binili ko guys sa palengke. Medyo mahal ang carrots ngayon sa palengke guys, pero wala tayong magawa. Kailangan natin yan sa escabitsi natin. So hindi naman kasi masarap ang escabitsi kung wala talagang carrots or carrots. So ayan guys, hayaan natin na maging half cook yung carrots bago tayo maglagay ng panimpla sa ating escabitsi. At ang ilalagay ko dyan na panimpla guys, first oyster talaga. Hindi talaga maalis sa akin na maglagay ako ng oyster every time na magluluto ako ng mga gisado. Kasi yan talaga ang pampasarap ng gisado guys pag gumamit ka ng oyster. Saka lagyan din natin ng sili na at sal. Kasi yung sili din ang pampawala ng langsa sa isda. Kailangan din natin ng sili na at sal, mga lalabs ko dyan. So kumusta naman ang mga kasamahan ko dito sa YouTube? Sana naman magkaroon din tayo ng madaming views para pagka
sweldo na tayo. So yan na guys, nilagyan ko yan ng water guys. Sinabi ko na sa inyo, yung water na nilagay natin, hindi yan warm water, kundi mainit yan. Galing talaga yan sa thermos. Ayan. So malapit na yung maluto yung gyros natin. Yan ang pinakamasarap guys. Nag-add on ako ng condensed milk. Kasi masarap talaga ang condensed milk kasi dapat nga may cheese dapat na may lagay ko dyan, pero hindi na lang ako bumili ng cheese guys dahil mahal na masyado yung natin kabitsi na sauce niya. So ayan lang yung nilagay ko, yung condensed milk, para masarap talaga yung ating putahe na iskabitsi. So ayan guys, inadan ko na ng tuyo guys. Nag-add on ako ng tuyo. Lagyan din natin ng tuyo para kasi sa iskabitsi guys, kailangan sweet and sour talaga ang dating. So nag-add on din ako ng sugar guys sa ating iskabitsi. So mikos-mikos lang tayo guys hanggang maluto lahat ng gulay para sa ating iskabitsi. So once again guys, salamat po sa inyong pag-view. Sana magkaroon ito ng maraming view sa aking video ngayong araw na to. So ayan na guys, yung ketchup natin, i-add on natin dahil sa iskabitsi talaga hindi talaga maalis na walang ketchup. So ayan na yung cornstarch guys. Pinaghalo ko yun sa tubig, parang lalapot, parang lumapot na yung sauce natin sa ating iskabitsi. So malapit na talaga yan guys. Ayan na yung yellow pin natin na piniprito ko kanina. Itatapping na lang natin yung ating sauce sa ibabaw ng isda.